Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakapaborito at pinakapopular na pagkain ng mga Pilipino ay ang canned sardines. Mula sa mga pamilyang naghahanap ng murang pagkain na may sustansya hanggang sa mga estudyante, empleyado at maging mga senior citizens, ang sardinas ay isang staple food na laging nasa hapagkainan. Sa dami ng mga brand ng sardinas sa Pilipinas, isang pangalan na matagal nang kinikilala, tinatangkilik at tinatanggap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Rose Bowl Sardines. Sa likod ng katanyagan ng Rose Bowl Sardines ay hindi lamang mahusay na produkto, kundi pati na rin ang maayos at malawak na sistema ng distribusyon na pinangunahan ng isang kumpanya na naging malaking bahagi ng kasaysayan at tagumpay nito, ang Chatrade Enterprises. Bago pa man kilalanin ng Rose Bowl Sardines, mahalagang malaman ang industriya ng canned sardines sa bansa. Ang Pilipinas ay isang bansang mahilig sa isda at dahil malapit ito sa dagat, naging pangunahing pagkain ng isda ng maraming Pilipino. Noong dekada 60 hanggang 70, nagsimulang magkaroon ng malawakang produksyon ng canned sardines sa Pilipinas bilang sagot sa pangangailangan ng mga mamamayan para sa abot kayang pagkain na may mahabang shelf life. Dahil sa demand, ilang mga kumpanya ang nagsimulang mag-produce ng sardinas gamit ang galunggong at iba pang maliliit na isda na madaling hulihin sa karagatan ng Pilipinas. Ang industriyang ito ay hindi lamang nagbigay kabuhayan sa mga mangingisda kundi naging malaking bahagi rin ng lokal na ekonomiya. Ngunit habang dumadami ang mga produkto, hindi lahat ay nakakakuha ng tiwala ng mga mamimili. Kailangan ng kalidad, tamang lasa at magandang packaging upang makilala sa merkado. Sa ganitong kalakaran ng industriya, noong dekada 80 na itatag ang Rose Bowl Food Corporation. Layunin ng kumpanya na gumawa ng canned sardines na may kalidad ngunit abot kaya sa masa. Nag-focus sila sa pagtitiyak ng freshness ng isda, tamang timpla ng sarsa at maayos na packaging na madaling dalhin sa anumang pamilihan. Mula sa kanilang mga planta sa Batangas, isang lalawigan na kilala sa pangisdaan, sinimulan nilang ilunsad ang kanilang produkto sa merkado. Bagamat mahigpit ang kompetisyon, naging mabilis ang pagtanggap ng mga Pilipino sa Rose Bowl Sardines dahil sa lasa at kalidad nito. Ngunit upang masiguradong makarating ang produkto sa bawat sulok ng bansa, kailangan nila ng matibay at epektibong sistema ng distribusyon. Noong dekada 90, lumitaw ang Chatrade Enterprises bilang isang pangunahing trading at distribution company na nagsilbing backbone ng distribusyon ng Rose Bowl Sardines sa Pilipinas. Ang Chatrade Enterprises ay isang pribadong kumpanya na nakatuon sa pagdidistribute ng mga grocery products sa malawakang pamilihan ng Pilipinas. Sa simula ay nakatuon sila sa mga produkto na may malawakang pangangailangan sa mga pamilihan, kabilang na ang canned goods. Sa pakikipag-partner nila sa Rose Bowl Food Corporation, nagsilbing tulay ang Chatrade para maihatid ang Rose Bowl Sardines mula sa mga planta papunta sa mga tindahan, sari-sari stores, palengke at supermarkets. Isa sa pinakamalaking hamon ng industriya ay ang heograpiya ng Pilipinas, isang arkipelago na may mahigit 7,000 isla. Dahil dito, hindi madaling ipadala ang mga produkto sa malalayong lugar lalo na kung walang maayos na sistema ng logistics. Dito pumasok ang lakas ng Chatrade Enterprises sa pamamagitan ng malawak nilang network ng mga dealer, delivery trucks at logistics partners. Naabot nila ang mga pamilihan kahit pa ang pinakamalalayong barangay sa Visayas at Mindanao. Dahil dito, nagkaroon ng akses sa mga Pilipino sa mga produkto ng Rose Bowl kahit sa mga liblib na lugar na nagbigay ng malaking boost sa demand at sales. Hindi lang sa laki ng network nakasalalay ang tagumpay kundi sa bilis ng katiyakan ng delivery. Ang Chatrade ay kilala sa mabilis na turnaround time ng kanilang delivery process. Kung kailan naubos ang stock, agad silang nagre-replenish sa mga tindahan. Naging advantage ito sa Rose Bowl kumpara sa ibang brand na minsan ay hindi nakakaabot ng tuloy-tuloy ang supply. Bukod sa distribution, tumulong din ang Chatrade Enterprises sa pagbuo ng mga marketing strategy para sa Rose Bowl Sardines. Nakipagtulungan sila sa mga lokal na radio stations, nagbigay ng flyers at nag-organisa ng mga promo sa mga lugar na mas mahirap abutin ng mga malalaking kumpanya. Ang diskarte nilang masa market ay nakatulong upang mas palaganapin ang brand awareness at maipakilala ang Rose Bowl sa mas malawak na audience.
Mahalagang salik ang kalidad ng Rose Bowl sardines sa pagtangkilik ng mga Pilipino. Mahigpit ang quality control ng Rose Bowl Food Corporation upang matiyak na sariwang isda, tamang timpla ang sarsa at ligtas ang packaging. Ito ang dahilan kung bakit palaging pinagkakatiwalaan at patuloy na bumibili ng marami. Sa tulong ng Chatrid Enterprises na epektibong nagpapadala ng mga produkto sa masa, nagagawa ng Rose Bowl na panatilihin ang murang presyo nito. Dahil dito, kahit ang mga pamilyang nasa mababang kita ay nakakapag-budget para sa pagkain. Mahalaga ang accessibility sa pagtaas ng sales. Sa tulong ng distribution ng Chatrid Enterprises, naabot ng Rose Bowl sardines sa mga sari-sari stores sa mga barangay, mga palengke sa mga probinsya at malalaking supermarket sa mga urban area. Isa sa madalas na reklamo ng mga mamimili ay ang pagkaubos ng stock ng Rose Bowl sardines lalo na tuwing may mga kalamidad o panahon ng pandemya. Bagamat kilala ang Chatrid Enterprise sa mabilis nilang distribution, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagkaantala dahil sa limitadong supply ng isda dulot ng masamang panahon o pagbabawal ng pangisda sa ilang lugar. Ang logistical challenges sa pagdadala ng produkto sa mga malalayong lugar at ang tumataas na demand na hindi agad nasusundan ng supply. Dahil dito, maraming mga sari-sari stores ang nawawalan ng mga stocks na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo at minsang pagdagsa ng peking produkto. May mga ulat sa social media noon at consumer reports na minsan ay may mga lata ng Rose Bowl sardines na may sira, masangsang na amoy o hindi tumutugma sa inaasahang kalidad. Bagamat hindi laganap, ito'y naging issue ng kailangang tugunan ng Rose Bowl Food Corporation sa tulong ng Chatrid Enterprises. Naging kontrobersyal din ang usapin ng presyo kung saan may mga akusasyon na may mga middlemen sa distribution na nagpapataw ng mataas na markup kaya tumataas ang presyo sa dulo ng mamimili. Sa kabila ng abot kayang presyo ng manufacturer, nagiging mahal pa rin ang presyo sa tindahan. Ito'y naging usapin na pinag-usapan sa mga pamilihan at mga online communities. Dahil sa tagal at katanyagan ng Rose Bowl sardines, naging target ito ng mga counterfeiters. May mga insidente ng paglabas ng peke o substandard na produkto na may peking packaging at label na nagdudulot ng panganib sa mga mamimili. Hindi direktang nasisi ang Chatrid Enterprises sa mga peking produkto, ngunit ito ay naging hamon sa supply chain na kailangang tugunan ng maayos. Sa kabila ng pagiging affordable, nagbibigay ang Rose Bowl sardines ng mahalagang protina, omega-3 fatty acids at iba pang mga nutrients na kinakailangan ng katawan. Dahil dito, nagiging mahalaga ito lalo na sa mga pamilyang may limitadong access sa masustansyang pagkain. Sa produksyon at distribusyon, nakalikha ang Rose Bowl sardines at Chatrid Enterprises ng libo-libong trabaho mula sa pangingisda, paggawa sa planta at hanggang sa mga delivery at tindahan. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng buhay ng maraming Pilipino. Sa pagtangkilik sa lokal na produkto tulad ng Rose Bowl sardines, napapalakas ang lokal na industriya ng pagkain at kalakalan. Ito ay malaking tulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa lalo na sa mga probinsya. Isa sa mga pinakamalaking hamon ng industriya ay ang pagsigurong sapat at sustainable ang supply ng isda. Kailangang suportahan ng Rose Bowl Food Corporation at Chatrid Enterprises sa mga programa sa pangangalaga sa dagat upang mapanatili ang yamang dagat. Dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at merkado, kailangang patuloy na mag-adapt ang Rose Bowl at Chatrid sa mga bagong sistema sa produksyon, packaging at marketing upang makasabay sa kompetisyon. May mga plano na rin na maglunsad ng iba pang mga variant ng produkto upang mas mapalawak ang merkado at tugunan ang iba't ibang panlasa ng mga Pilipino. Ang Rose Bowl sardines ay isang produkto na bahagi na ng buhay ng maraming Pilipino. Hindi lamang ito basta canned sardines kundi simbolo ng abot kayang pagkain na may kalidad. Ang tagumpay nito ay hindi lamang bunga ng mahusay na produksyon, kundi dahil sa maayos at malawak na distribusyon na pinangunahan ng Chatrid Enterprises. Bagamat may mga hamon at kontrobersiya, nananatili ang Rose Bowl sardines bilang isang paboritong pagkain ng masa. Ang partnership ng Rose Bowl Food Corporation at Chatrid Enterprises ay patunay na ang tagumpay sa industriya ng pagkain na hindi lamang produkto, kundi ang sistema ng pamamahagi, marketing at pagtugon sa pangangailangan ng mamimili. Sa hinaharap, ang pagsuporta sa sustainable na pangingisda, makabagong teknolohiya at mas matibay na supply chain ang magiging susi upang mapanatili at mapalawak pa ang tagumpay ng Rose Bowl sardines sa puso ng bawat Pilipino.